Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin. Grabe, ang dami natin topic kanina. Nakita ko nga si hindi lang natin napanood yung live dala nga ng ako ay nasa loob ng nasa klase ako, no. So, pinanood ko nga yung isang video ni Teacher Mark tungkol kay Kayo. Anyway, pag-usapan din natin yung mamaya. So, ito nga, nakita natin to. No? Beast mode na naman, si Idol. Sabi niya rito, kailangan si back, not suspension. So, hindi ko pa napapanood yung mismong version ng Senate nito. Pero, nung pinapanood ko siya kanina, may nabanggit siyang kwento tungkol dito. Tungkol sa isang grab driver. Sorry. Angkas driver. No? So, may part dito na napakinggan ko, which is mamaya papanoorin natin. Pero even before we get into that, may sinabi ko po kasi yung isang taga-angkas na para sa kanila, hindi daw proper venue ang RTIA. So sabi ko, okay, so itong issue na naman na ito ay galing sa RTIA. So pinanood nga natin, so ito nga po yung issue na yon. So 6 days ago, meron lumapit na isang babae. No, bigyan ko na lang kayo ng quick background. So may lumapit na merong babae na nagpa-book daw sa angkas. Okay. Ating gabi, madaling araw, ganyan. Around 1 o'clock. So sa madaling salita, to cut the story short, itong babae, nag-book sa angkas, nakainom. No? Isa sa policy ng angkas, pinagbabawal po nila ang mga passenger na nakainom. Okay. More so yung lasing. So, ito nga si ate mo girl, nakainom daw. Ngayon, ang nangyari sa kanya is may attempted rape na naganap at saka merong tawag dyan, pagnanakaw, may robbery. Okay. May robbery nangyari. So, nakita naman natin doon na talagang naging emotional ang ate girl mo. No? Nabasa ko nga yung mga comments, may victim blaming na nagaganap. Ay ko, ano na yan? Pagdating sa mga RTIA, maraming ganyan na usapin sa comment section. Just like what I said, I used to create reaction videos back in the days. Nung nanawa na ako na parang, ano ba to? Paulit-ulit na lang. Wala ka na matututunan dito eh. So I stopped. Pero before that, siyempre, nagbabasa tayo ng mga comment section nila. At madalas nating naririnig yung mga victim blaming, yada. Anyway, so, ang nangyari, nagpa-blatter sila, no? Antimano, nung gabi na nangyari, nagpa-blatter sila. Tapos, nagpa-blatter sa barangay, tapos nagpa-blatter di umano sa police station. Tapos, nakipag-ugnayan ang victim, pati yung kanyang asawa sa Grab. So, matagal. 10 days daw and so on and so forth. Okay. Kaya, nung napansin nila na sila ay pinapabalik-balik, tapos pinagpapaareglo na lang ng barangay na hindi yun yung gusto ng mag-asawa, so ang gusto nila kasuhan. Okay. Dapat naman, kahit naman ako, I would encourage that na magkaso. Hanggang sa may part na pinapanood ko na may sinabi rito si Idol. Doon sa sinabi niya rito, kaya mo makikita yung issue na to sa Senado. Pakinggan natin dito pakinggan natin tong sinabi ni Idol. Pumunta. I'm doing this. Ay, wait lang Baka mag-echo kasi. Para ma-solve ang isang problema. Okay, wait. Balik natin. Nagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Filipinos. Kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, imbestigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito. Subukan nyo magpumunta. I'm doing this para ma-solve ang isang problema at may bago yung mga maling polisiya nang hindi na tumaulit at magkaroon ng legislation. Come on. Meron bang maling polisiya dito? Tanong.
Is this the first time na ginawa to? Wala bang batas na pinag-uusapan yung tungkol sa na-experience ni ma'am? No? Sa totoo lang, hindi lang ikaw nakaka-experience niyan. Just to be very bluntly honest with you. Hindi lang ikaw ang nakaka-experience niyan. Maraming tao ang nakaka-experience niyan. Meron bang mali sa proseso o merong mali sa mga tao na dapat sumusunod sa proseso? Okay? So from here, narinig naman natin, sinabi ni Idel na gagamitin niya daw ang kanyang kapangyarihan sa Senado para raw ma-resolve ang issue na nilalapit sa RTIA. Diba? Now, punta tayo dito sa issue. Dito sa ng Senate. Pakinggan natin si Idel dito. Suspension lang yan. Sana mabi. That should be sipak. Outright dismissal. Bakit suspension? Andito ba yung ANCAS? Representative na ANCAS? Yes, Your Honor, Mr. Okay. Senator. Alam niyo na yung kaso na inilapit sa akin, yung isang rider ninyo, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at ninakawan pa. Yes po, Mr. Senator. We've been informed and are aware of Okay, that. and then yung pong complainant nag-file ng blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatago-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatago-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga nagkakamali yung rider? Your Honor, Mr. Chair, Mr. Senator, definitely po, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas. Pero, Mr. Senator, unahin ko na po, gusto ko pong, on behalf of the company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa, hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show, but also doon. Pakinggan niyo yung sinabi ng na taga-angkas. Para sa kanila, ang RTIA hindi daw proper forum. Pong, on behalf of the company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang. Paano ba ng speed nito? Speed. Normal playback. Pakinggan natin. Po sa hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show, but also doon po sa delay na nangyari po na No, forget about my show. Forget about my show. Why forget about the show? Diyan nga nag-uumpisa kung bakit yung pinag-uusapan ngayon yan, di ba? Oh. Balik tayo sa normal speed. Bakit forget about your show, Idol? Di ba nga, ikaw nagsabi, gagamitin mo ang iyong kapangyarihan na dalhin yung mga issues sa RTIA sa Senado, 'di ba? Ikaw nagsabi niyan. Oh. Gusto mo ulitin natin yung sinabi mo? Forget about it. Ang play? Pumunta sa akin yung complainant as a last resort. Alam niyo, sa totoo lang. Kanina nga tinanong ko yung prof ko eh. Sabi ko, Fiscal, ano po ba ang court of last resort? So sabi niya sa akin, Supreme Court, bakit? Hindi. Ni-clear ko lang po kasi baka nagbago na eh. Na hindi na po ang Supreme Court ang court of last resort. Diba? Kasi yan, sinasabi ni Idol, diba? Siya daw ang last resort. Dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso. And what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay. Yun yung tanong ko, guys, no? Kung kayo tatanungin ko, ano ba ang mali? Yung proseso o yung mga taong sana sumusunod sa tamang proseso? Kasi hindi po tamang proseso, no? Ang proseso po, halimbawa, sa kaso na to, nag-file ka ng blatter sa barangay. Okay. Tapos sinasabi nag-file din daw sa police. Pero iba yung sinasabi ng isang police dito. Okay, pakinggan natin yung sinasabi nung police dito. Nilapit, pati daw yung mga pulis ninyo nagdidili-dali at kinakampiyan po yung angkas. Sir, dito po sa headquarters po ng Pasig City Police Station, wala po
nire-report po na ganyan. At saka sir, unang-una po, nakikinig po ako kanina, hindi po So, walang blatter sa pulis. Typically, yung mga ganitong kaso, sa pagkakaalam ko ha, pwede kang dumiretso sa pulis mismo. Pero the minute na, yung blatter, kumbaga, yung blatter mo, dyan sa barangay, pwede mong idiretso sa police station. Okay? Then yung blatter na ipapakita mo from the barangay to police station, kukuha na ka na ng statement niyan. Lalong-lalo na pagdating sa usapin ng ganyan, robbery tapos may rape. 'Di ba? Kasi kung sino man yung police na alam mo 'yon, pinagtuturo-turo ka, pwede mo ireklamo ng administratibo 'yon. And then from the police na mismo ang magpapasa sa Office of the Prosecutor. 'Di ba? Kung nakuha niyo yung mga details. Ngayon, habang nagpa-process kayo dyan, yung pinablatter nyo na yan, pwede na yan dumiretso sa pwede nyo na ipakita yan sa, pwede yung pulis na actually ang tumawag sa mga taga-angkas. Pero yun nga hindi po proseso ang may problema. Yung mga tao na supposedly tumulong dito sa victim. Diba? Balik tayo kay Idol. Pa-blatter, pumunta sa PNP, pa-blatter, and then tinawagan. So, ayun nga, sabi rito ni Idol, nagpunta raw ng PNP, nagpa-blatter. Pero iba yung sinasabi ng pulis. Nakita nyo naman. Diba? Sa kanila, wala daw. Sa side nila, wala daw silang ganyang information. So, saan ba nagka-problema? Sa PNP, sa barangay? Well, obviously, umamin naman ng mga taga-angkas na meron silang mga naging lapses. Ang kayo para kunin yung pangalan ng rider ninyo sapagkat ninakaw nga yung wallet at saka cellphone. Nandun yung mga information. So, yun nga yung doon regarding data privacy. Yan, one of the biggest question, meron bang tao? Meron bang tao? Meron bang group? Meron bang profession na exempted na masampahan ng kaso ng data privacy? 'Di ba? Mga abogado ba pwedeng sampahan ng data privacy? Mga politiko ba pwedeng sampahan ng data privacy? Yun din yung tanong ko Kasi ito yung inaano ni Idol kanina rito Okay guys, one of the biggest issue na gusto ko malaman kung meron bang mga taong exempted pagdating sa data privacy. Pakinggan niyo rito si Idol. Sa system at nasundo ka nga talaga ng angkas. Yes po. Okay. So, bakit ayaw nila ibigay ang pangalan May para daw po sila, masampahan mo ng may kaso? data privacy daw po sila dahil baka Data daw po, privacy? baka daw po sila yung sampahan ng kaso ng rider. Yun po yung sinasabi nila sa amin. Teka muna, kung ang pinag-uusapan natin ay para ikaw ay makapag-imbestiga through the PNP, dapat ibigay nila. Paano ka makapagsampa ng kaso? So, yun yung isang bagay na gusto ko rin malaman which is, I'll try to check if I can find someone who can answer me that. Halimbawa ba na ang details mo, yung mga legal details mo, like yung legal name mo, home address mo, hindi mo makikita yan sa public. Not unless magkaroon ka ng access, like halimbawa sa DFA. Halimbawa ako, yung details ba ng buong pangalan ko at saka ng address ko na nakasulat sa DFA, sa LTO, sa NBI, dahil kumukuha ako dati doon ng mga NBI clearance, pwedeng magkaroon ng access ang kahit sino. 'Di ba? Without any court order. Sino lang ang merong sino ang merong exemption? Kung meron. 'Di ba? So isa 'yan sa mga bagay na importante. Pag nagsampa kasi guys ng kaso, kailangan makuha mo yung buong pangalan at saka yung address. Ngayon, kung yung buong pangalan at address ng taong kasampahan nyo
okay, hindi available publicly. Para ma-gather mo 'yon, kailangan mo magkaroon ng access sa database ng mga, like say for example ng DFA na nagagawa ng mga passport. As you know naman, ako ay isang OFW, so ako ay may passport. No? Pangalawa, ako po ay nagmamaneho, meron po akong mga details sa LTO. Pangatlo, no, ako po ay nagtatrabaho pa dito sa Pilipinas, nagsasubmit din po ako ng mga clearances gaya ng NBI. So may details sila. Apart from school, no, kung saan ako mga nag-aral. So, yung pag-gather ba nun? No? Meron po bang exemption ang mga tao maliban sa court? Yun yung mga bagay na kailangan nating malaman din. Okay? So, balik tayo dito kay Idol. About the rider. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Obviously, because of the data privacy. Diba? Pakinggan siya, ayaw niya mag-cooperate. Pinaikot-ikot siya. And then bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sinong rider na, so that she... Yun nga, anong kakayanan? Ang pagkakaalam ko, only the courts. No? Pag ni-request ng korte yan, kahit ano pa yan, you have to provide it. Diba? You can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya. So, asan yung mali sa proseso? Proseso ang mali o tao ang mali? Diba? Kasi ang magpapamali ng proseso, tao. Hindi pwedeng proseso. Bakit? Kasi pinag-aaralan ng matagal na panahon ang proseso. Diba, Idel? Huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan. Matatagalan pa. Bumalik sa barangay. Inareglo niyo yung barangay. Kasi yung barangay kumampi sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan. Makipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is the proper form or not. Well, here's the thing, no? This is something that you must admit here, Idel. Yung show mo, hindi talaga proper forum yan eh. Ano ba naka-mandate sa show mo? 'Di ba? Although I must admit din, napakalaki rin ng mga lapses at negligence ng angkas dito. Obviously, kahit hindi nyo empleyado yan, angkas na rider na yan, as partners nyo lang, malaki ang liability nyo pag gumawa ng kalokohan yung mga yan. 'Di ba? One of which, itong nirereklamo ni ate, ng biktima ng rider ninyo. Dapat ang timano, kayo pa nga dapat, ang nag-present sa kanya eh. Kayo mismo nagdala doon sa police station. Hindi na sa barangay, sa police niya na sana dinala. Diba? Kasi may idea na kayo eh. May alam na kayo eh. Na yan yung ginawa ng rider niyo eh. And instead na sabihin niya na lang, bigyan niyo ng legal assistance. No? Yung pagkakamali ng rider niyo. Kasi nga, di ba? Innocent until proven guilty. That's the most that you can do. Pero yung sinasabi nito nila Idel at saka nung biktima na parang pinagtatakpan nyo pa, tinatago nyo pa, doon na kayo naging mali. Diba? Kayo, pwede rin kayong makalaboso dyan. Pwede kayong makasuhan dyan. Pwede kayo na nirereklamo. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. See? Hindi proseso may problema. Yung mga tao. Na sana sumusunod sa tamang proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso, na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Exactly. So tama nga yung sinasabi ni Idel. Gagamitin niya daw ang kanyang kapangyarihan sa Senado para daw ma-resolve ang isang isyong nilalapit sa RTIA.
Ang tanong, etong complainant ba niya, siya lang ba ang nakakaranas ng ganyan? Diba? Mismong si Idol dito, sinabi niya na, hindi kayo sumunod sa tamang proseso. So, sino may problema? Tao ba o yung proseso? So, anong kailangan itama? Yung tao ba o yung proseso? Tama po yun, Mr. Senator. No? Gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo and of course to our honorable senators and members. Ako kay Raffy Tulfo. Total, sinutulungan rin lang naman niya yan. Dinalan niya na yan sa Senado. Kasuhan niya. Pakasuhan niya yung angkas sa kanilang mga negligence. Diba? Kung meron man. Gaya nga na sinasabi ni Attorney Claire. Sana tinulungan niya ng kasuhan. Sana tinulungan niya ng kasuhan since lumapit na sa kanya, tinulungan niyang kasuhan yung angkas rider. At the same time, kasuhan niya na rin tong mga taga-angkas. Kung totoo man yung sinasabi nila pareho, na ang gusto mangyari ng mga taga-angkas, aregluhin na lang. Hindi lang naman simpleng criminal act yung ginawa ng angkas rider, hindi ba? Oh. Members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po doon po sa ating pasahero. Admittedly po, ang angkas prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay Nakakatawa, no? Sa totoo lang yung pag sumakay ka ng angkas. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero may mga driver din naman na talagang maingat. At meron din naman driver na talagang wala akong masabi. Parang nakikipaghambulan kay kamatayan. Okay? Kaya ako guys, pag nakakasabay ko yan sa kalsada, sa totoo lang, hanggat kaya kong lumayo sa kanila, lumalayo ako. Bakit? Kasi minsan, kahit gaano ka kaingat, nararanasan po ito ng bawat driver, no? Kahit gaano ka kaingat sa pagdadrive mo, meron at merong mga driver na isa't kalahating naiiwan ang utak sa bahay. Diba? Yung, alam mo yung hindi na nga sinisecure yung safety mo every time na sumasakay ka sa mga ganitong klaseng transportation. Pati ba naman yung ganitong klaseng sitwasyon? Diba? Baba, inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. If I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod siguro sa patakaran ng inyong kumpanya. See? It's not about the process. It's not about the policy. Narinig niya na. Sinasuggest niya na palitan daw yung mga tao dahil mukhang hindi sumusunod. So anong kailangan in need of legislation ang pagpapatawag sa angkas tungkol dito? Anong kailangan ang bagong batas ang kailangan mong gawin para lang dito? Clearly, may mga sinasabi dito si Idol na siya mismo nagsasabi, it's not about the policy. It's about the people na hindi sumusunod sa tamang proseso, hindi sumusunod sa mga polisiya, at kung ano-ano pa. Na kapag merong problema ang kliyente natin, asikasuhin agad. Hindi. Pinaikot-ikot. So, no, it's not just a simple problem. Mukha bang simple problem tong issue ni ate? This is something na kailangan seryosohin ng mga ganitong app, diba? Mapaangkas yan, Joyride man yan, o Grab. Pag may mga ganitong klaseng reklamo, at dapat in a snap of your finger, patawag mo agad yung rider. Diba? Iharap mo, bitbitin mo agad sa police, patawag mo yung complainant. Sa totoo lang, no, pagdating sa complaint, gusto ko si Grab. Well, hindi pa naman ako nakagamit ng angkas or ng Joyride. I don't have plans or I don't intend na gumamit, no, ng mga services. Not because of this, but because hindi pa ako komportabling sumasakay ng mga ganyang motor. No?
Takot pa naman ako mamatay. Hindi pa naman ako ready doon. If I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod dun sa sinasabing you should take care of your customer. Tanggalin mo yon o ipa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom, kasi Mr. Chair, inamin po nung complainant na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Di ba may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero nakainom? Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat... Is that being followed? To the book, to the letter? Mr. Senator, masasabi ko po... Because I've heard a lot na hindi. Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po... See, again, speaking of that policy, sino may problema, guys? The policy ang may problema o ang tao? Diba? Dito sa insidenteng nangyari, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? Meron po kaming annual, Mr. Senator. So kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi Yes. para sa isang rider na rape niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pagnanakawan pa, yan ay gawain ng isang taong wala sa katinuan. At sino yung mga taong wala sa katinuan? Most likely mga addict. So dapat Uy, grabe. Napaka-judger talaga to ni Idol. Hindi naman necessarily, may mga tao pa rin na buong loob na gumawa kung gawain naman talaga nila yan, di ba? Addict agad? meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, alam ko na, Enero na ngayon, magdadrug test. Di ba, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. Ito, pag nakita to ni Kaayat, napanood niya to. Baka tanungin din si Idol. Kayo rin ba, Idol, nagpapadrug testing yung mga empleyado nyo? And then dapat doon sa mga... By the way, sino ba dapat ang nagpapadrug test? Diba? Actually, PNP, nagkaroon ng mga padrug test. Mga bus station, nagpapadrug test. Mga bus liner, nagpapadrug test. Bakit hindi natin isama? I remember, hindi ko alam kung anong year yun eh. Isa sa mga kapatid ni Herbert Bautista na konsehal, nagkaroon ng random testing. So, nag-positive yung isang konsehal dyan sa Quezon City. So, ayun. Dapat na ba natin? Idol. Pagawa mo siguro ng batas yan na magkaroon ng annual tawag dyan? Drug testing. Diba? Total yan. Pinag-uusapan mo rin lang naman. Sinasabi mo, baka nga user tong angkas driver na to. Oh, yan. May formula ka na for your aid of legislation. Pasahero, meron silang party do. I don't know if you're doing this in the US. They're doing it sa ibang mga companies na alam ni Idol yun sa US. Binibigyan ng ratings yung rider. Meron din naman dito. O yung driver. Do you have that kind of Yes po, Your Honor. And well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent periods po of the year. And chinecheck nyo rin ba na on a regular basis kung itong mga rider din nyo ay marami ng mga ticket violations? Kasi kung marami, dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Yes po, sir. We monitor po the status of every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya, sir, nasa aming dashboard po, sir. So we monitor the profile and the activity of the biker po.
Lastly na lang, Mr. Chair, siguro we have to come up with some legislation to protect the riding public against some riders. Hindi naman lahat, Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya. Actually, meron naman pong batas dyan tungkol sa protection ng riding public. Pero in this case, clearly, it's not about, hindi siya about civil liability alone. But etong issue na to is criminal. Robbery at saka attempted rape, no? Sa sinasabi nga nila. Meron po tayong batas tungkol dyan, protecting our passengers. So obviously, hindi aware si Idel tungkol dyan. Dapat ang ginawa niya, tinanong niya yung mga lawyers niya, do we have a law about protecting our passenger? Yes. Yes, Idel, we have. Diba? Mo at saka lahat ng yung iba pong mga riders. But I want to protect itong mga pasahero ninyo, yung mga kliyente niyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyong mga pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihan pa nga, customer is always right? You should abide to that saying. Okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. We know from Angkas. Ayan, ito, tinatanong ni Senator Tolentino yung status ng case. Sinuspend, my God. Anong status na nung kaso? Sa kasalukuyan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. We have been trying to reach out po, Senator Raffy, to the family of the victim. In fact, pinuntahan po namin sa kanila pong tirahan to offer po yung counseling, to offer basically criminal po. Case, may final kayo? May na-file? Sabi kasi ni Senator Tulfo, inareglo nyo pa. Siguro pa, just to clarify, Ms. Well, here's the thing, no? Wait lang, ha? Here's the thing. Sino ba dapat ang magsampa ng criminal charges or criminal case against the driver? Di ba dapat yung rider? Dahil siya yung aggrieved party here, Mr. Chair and Senator, yung pong the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So it was So sorry, Mr. Chair, makasingit. That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Nareglo nyo yung PNP, nareglo nyo yung yung barangay. Kasi para sabihin ng police. Yeah, ako, preferably preferably dapat hiningi ni Idol dito na iharap kung sino man yung kasama ng rider doon sa di umanong pag-aareglo. Diba? Mr. Chair, dapat yun yung pinaharap dyan huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan. Sakit sa ulo, etc. etc. Makipag-arreglo ka na lang, pumunta ka na lang, makipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. Oh, ayan, gaya niyan, diba? Sinabi, well, napanood ko naman yon na kahit na yun naman din yung sinabi nung babae. Now, the thing is, lumapit na sa'yo, Idel. Ano ang legal assistance na binigay mo doon sa babae? Sana, nung lumapit sa'yo, antemano, diba, binigyan mo ng abogado. Pinag-file mo na kaagad ng kaso against dun sa driver. Kaya ka nga pinuntahan Diba? Diba yun yung point sana? And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para hindi siya makipag-areglo. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ng leksyon itong. Bigyan mo ng pera para saan? Is that even enough for her to open a case? Sana ibinigay mo sa kanya, abogado. Nang walang iya sa'yo, itong rider. I want him in jail. Okay? Salamat, Senator Tulfo. Can you confirm that na inareglo nyo? Hindi nga, if you have that number of lawyers, if that's what you're saying, Idel, if you have that number of lawyers, bakit instead na pera binigyan mo sana ng
ng abogado at pagbayarin siya ng mga danyos. 'Di ba? Yang gusto niyong kasuhan. Ano ba mas mabigat na tulong? Yung pera o abogado? Yun lang. Hindi nyo inareglo pero sinuspende nyo lang yung rider. Opo sir, we definitely suspended the rider, point number 1. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung mga miyembro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay, and neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator. No? Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating opisyales, ng mga kapulisan at barangay for them to say na aregluhin mo na lang. Ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap pa po sa amin yung pasahero. Meron po silang nilagdaang kasulatan na meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos as a first step po among the other next steps. But okay, for the record guys, ganito mangyayari yan. Pag-usapan natin yung barangay. Pag nag-file ka ng blotter sa barangay, tatanungin ka agad sa iyo ng barangay, gusto mo bang makaharap yung nirereklamo mo or yung nakagawa sa iyo ng mali? So, meron pong apat na pagkikita diyan. Okay, sa apat na pagkikita diyan, pag-uusapan niyo kung ano ang mga magiging proseso. Kasi nga dumaan sa barangay eh. Okay? Ngayon, doon sa apat na beses kayong nagkita, nag-usap, walang amicable settlement or what, sabihin nitong biktima, hindi, gusto ko magkaso. Okay. So, kailangan mo pa rin tapusin yung apat na pagkikita nyo. Okay? Because that's part of the process. Now, after that, hindi kayo nagkasundo, bibigyan ka ngayon ng certificate file to action. Yung certificate na yon, didiretso mo yon sa pwede mong idiretso yun sa PNP para makuha ka ng salaysay. Pwede mo rin siyang idiretso. Kung halimbawa, kung makakuha ka o makalapit ka sa PAW, much better. Kasi pwede na kayo mag-file ng complaint, legal complaint sa Office of the Prosecutor. Now, ang tanong, saang parte doon ang natapos na? 'Di ba? Saang parte doon ang natapos na? Ngayon, ano mangyayari kung halimbawa hindi natapos? Well, kailangan mong tapusin. Kasi pumasok na yung barangay eh. Kailangan mong tapusin yung apat na pagkikita. Whether or not magpakita yung driver or hindi. Diba? Ilang beses na ba ako, guys, ang nagpabarangay? Kasi ako yung magkakaso. Kaya pagdating sa ganyan, alam ko na. Diba? Mr. Senator, hindi po, sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened and it's really the welfare of the passenger that's our priority at the moment. Mr. Chair, makasingit ulit. Go ahead, Senator. Sabi mo, magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Kasi mahal yung pagpresyo sa mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagita, inaareglo na. Paano? Yun ang mali ng barangay. No? Yun yung mali ng barangay. Masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala. Kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. At saka isa pa, anong pangalan niyo po ulit, sir? Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt na mang-rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts itong victim, binaba na niya kanyang pantalon, papatungan na lang niya, at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha mo na yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan. Sana mabi. That should be sipak. Out. Ako preferably, suspension.
Not because kinakampi ako yung taga, ano. Dapat may pinangahawakan pa rin si Angkas sa kanila. Paano kung umiskierda yan? 'Di ba? Or biglang mawala. Kasi kung sinibak mo, supposedly dito, dapat kahit pa paano may liability pa rin si Angkas. Dahil responsibility nila, number 1, safety ng kanilang passenger. Okay? Number 2, ma-prosecute through their help. So kung sisibakin mo yan, edi wala nang ano dyan ng ano. Dapat, hayaan natin na magkaroon pa rin ng liability. Itong si Angkas, dyan sa kanilang manyakol na ano na rider, ay driver. Right this way, sir. Bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. Exactly. So it's not, hindi po siya parang permanenteng, ito po yung action natin, but it's more of habang It's more like for preventive. nag-iimbestiga po yung ating kapulisan dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, sibakin nyo. Anong suspension? Here we go again. Suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung proseso? Ano kayo proseso? Yeah, you know what, Idel, you have to understand na meron tayong tinatawag na preventive suspension. Maganda rin na hindi siya masibak dahil meron pa rin pananagutan si Angkas dito kung sakali. 'Di ba? Hayaan yung magkaroon ng liability rito si ano. Hayaan yung magkaroon ng accountability pa rin dito si Angkas habang nagkakaroon ng investigasyon. Na yung proseso naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. Alam niya naman talaga Ang gulo nito kausap ni Idol. Ngayon naman palpak daw sa kanya ang proseso. nangyari yung muntik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan niyo siya eh. Kasi kung hindi niyo siya tinatago-taguan, then hinarap niyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Mr. Senator. Grabe naman. Hindi pa na ano eh. Given na nangyari yun based nga sa sabi nung victim. Okay, hindi naman natin dinidisregard yun or dinidiscredit. The point is, let the court do their job to prove the guilt of the person na nirereklamo. Hindi nung dahil may nagsambong sa'yo, Idol, yun na yun. Hindi naman natin tinatanggal yun eh. Pero hayaan mo yung mga korte ang magsabi na guilty itong taong to, hindi ikaw. Sir, to be honest, tama po kayo. So next time, pag may mga ganong grave offense, Yes. kailangan sibak, Ang not suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir. Dapat ganito, Idol. Since you have your own, di ba? Ikaw gawin mo yan, policy mo yan. Gawin mo policy yan sa mga businesses mo, sa company mo, sa mga tao mo. Pero pagdating sa policy ng ibang company, wag mo silang panghimasukan. At some point, meron din naman sense yung kanilang sinasabi. Pag sinibak nila yan, mawawalan din sila ng accountability dyan kung tutuusin, kung iisipin mo. Kasi kung sila umakto din sa tamang proseso, 'di ba? Hindi na talaga nga umabot yan sa'yo. But since hindi nga nila ginawa yun, umabot na sa'yo sa RTIA, umabot pa kayo dyan sa Senate. Tapos sasabihin mo dapat sibak. Tinanggalan mo ng accountability ang angkas dyan. Sa mga naging pagkakamali nila, prior dyan sa pagkikita nyo sa Senado. Yung suspension. tama Sa peace, tapos suspension lang. po kayo dyan, Mr. Senator. To be honest, now, 2 linggo po matapos po yung insidente, ang initial po na Alam mo, gusto kong tanungin, siya ba ang lawyer ng ano? Ano kaya katungkulan nito sa angkas? assessment po talaga namin is unang-una, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang tumingin dun sa
Alam mo sir, pag kayo against sa inyo, proseso. Pero kung in favor sa inyo, walang proseso. Ay. Nag-goosebumps ako dito sa sinasabi ni Idol. Di ba? Ano ulit yung sabi niya? Pakinggan natin. Pero kung in favor, Wait. Medyo bagalan natin. Gusto kong namnamin yung sinabi ni Idol doon eh. Playback tayo. kayo against sa inyo, proseso. Pero kung in Pag against sa'yo, proseso. Pero pag... favor sa inyo, walang proseso. Ayun naman pala eh. Di ba? In Yes! favor sa inyo yung proseso kasi Bakit alam na alam to ni Idol sa tingin niyo? Bakit? punta ng punta yung tao sa inyo, ayaw yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. Huwag mo nang sibakin, suspindihin lang muna. Hanggang sa kung anong resulta sa investigation ng Kung tutusin, it's not even favorable for Angkas. Alam niyo kung bakit? Itong issue na to nakakasira ng imahe ng Angkas. Kung tutusin. Bakit? People will have doubts. People will be scared. No? Sa pag-book sa Angkas, lalo-lalo na sa gabi. Lalo na kung babae ka pa. Regardless kung ikaw lasing or hindi. Kasi para sa akin, it's not about, it's not about lasing ka or hindi. Diba? The fact na sumakay ka sa kanila, dahil sa kwento na to, magkakaroon na ng fear yung mga tao. Sumakay sa angkas. This is regardless kung ikaw ay babae, lalaki, o lasing, o hindi. Diba? Paano naging favorable ito sa angkas? Totoo lang, hindi nga ito favorable sa angkas eh. Dahil yung ginawa ng isang driver nila, talagang nakasira ng kanilang reputation. PNP. Parang hindi yung pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan nyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? Nag-guess nyo? Pag in favor sa inyo, proseso. Ayan, inulit pa ni Idol. Pag against sa inyo, wala nang proseso. Paano naging against sa kanila? Di ba? Anyway, guys. So, there you go. Diba? Sa totoo lang, maraming iba't ibang batas, guys, ang meron tayo in place na pumoprotekta po sa ating mga passenger. Okay? Is this the first instance? Is this the first incident? Hindi. Marami na po tayong napapanood sa news tungkol sa mga ganito. Diba? Iba-iba. So, kailangan ba talaga na dalhin yung issue na to dyan sa Senado? Ako hindi. Para sa akin, hindi. Yung mga issue ba, ito nga guys, ito bang mga issue ng na inilalapit dyan sa RTIA? Ganun ba ka big deal na isa siya dapat maging national interest natin? Hindi rin. Kaya nga na sinabi ko, ano ba sana nangyari? So, nakarating na sa blatter ng barangay. So, from the blatter of barangay, tumungtong ka sa barangay, pinahanap mo yung magharap kayo 4 na beses sa barangay. Pag wala kayong pagkasunduan dyan, hingi ka ng certificate to file action. Yung certificate na yun, dadalhin mo ngayon sa police, silang gagawa ng salaysay mo, and ifo-forward nila yun sa Office of the Prosec. Okay? From the Prosec, diba? Doon na ipapatawag para ipasabi na yung tawag dito, yung nirereklamo nyo para makasagot naman siya sa complaint na ginawa ninyo and so on and so forth. So come to think of it, ano sana yung naging tamang proseso? Yung ganong pangyayari. Otherwise, dumiretso ka sa PAW.
lumapit kayo sa kanila. Pabarangay kayo. Andun na kayo, so habang nagpapabarangay kayo, pwede na kayo immediately if you have the means, bakit hindi kayo kumuha ng private lawyer? If you don't have, kumuha ka ng indigent, kumuha ka sa PAW. It could have been easier. It could have been faster. And even if inilapit mo yan kay Raffy Tulfo, I think the best remedy na ginawa ni Raffy Tulfo nung lumapit siya sa'yo, imbis na bigyan ka ng pera, binigyan ka sana ng abogado. Para yung abogado na yun ang nag-guide na sa'yo. Yun na yung nagtulong sa'yo para makapagsampa na kayo ng kaso. At the end of the day, yung sinasabi ko sa'yo ngayon, yun din naman yung route mo. At based dyan, do you really think it was necessary na dalhin ni Raffy Tulfo yung issue na yan from RTIA again going to the Senate? Sino ba makakapag-resolve ng issue na to? Di korte. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Para mas maintindihan nyo guys yung kwento, kung gusto nyo, panoorin nyo yung episode ni Raffy Tulfo dyan sa tungkol dyan kay ate. And para sa akin, no, I really hope and pray na makuha mo yung justisya mo. No, mapakulong mo yan. At sana nga, hindi ka magpa-areglo. Hopefully. And itong Grab driver naman, Grab. Pasensya na kayo guys, kasi Grab lang talaga ang ginagamit ko. Itong taga-angkas, nakikita naman natin, wala namang kakayanan yan para makipag-aregluhan sa'yo. So, hindi para magtanda. Don't do something para lang sa word na magtanda. Do something para makuha mo yung hustisya deserve mo. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat.